So ngayon meron tayong iba-bike check ulit dito na Winner X na Street GP. Kung matatandaan nyo, nakapag-bike check na ako. Pero iba-bike check ulit natin to. Kasi na-bike check ko na to sa Bataan. So ang dami nang nagbago ngayon. Totally andiin na niya. Kumbaga pang endgame na siya. Sobrang laki ng improvement niya. So ayan mga boards, makapag basic montage tayo. So hindi naman tayo ganun kagaling mag montage. Ngayon isa-isayin natin yung piyesang nakakabit dito. So simulan natin dito sa kanyang manibela, no? So ito yung kanyang manibela. So naka RCB siya na side mirror. Di ko alam kung anong version to ng RCB. Pero yan, ganda nung lens nito. Para siyang water drop design. Kaliwa kanan. So adjustable din yan. Medyo lang to, short stem. Kasi sakto lang sa kanyang bar end yung kanyang side mirror. And then to switch ng MDL syempre para dagdag visibility sa gabi. Carbon RCB lever o lever guard ng RCB. Carbon yan. Makita nyo, carbon. Tapos S1 Forge Brake Master ng RCB din. Tapos naka malaking fluid tank siya. So yan, laki nito. Posibleng maubos mo yung fluid tank niyan. Ang ganda ng pagkaka-bleed niya kasi ayun, pressure. Hindi ko lang sure kung ilang mm to. Pero at least naka Forge Master na siya. And then meron siyang ilaw dito sa gitna. Tapos ito carbon design na kaha, visor. Then dito sa kanyang clutch, naka-clutch perk siya ng RCB S2. So kagandahan kasi dito, adjustable na siya din sa loob. Tapos ito, nabe-bend. Same siya dito sa Forge na S1. So dito naman tayo sa baba. Ito naka-RCB suspension na siya na parang stock din, pero RCB na yan. Meron na rin siya dito parang para malaman mo kung ilan o kung gaano kataas yung nagiging travel ng suspension. Ayan, kumbaga to gauge. Tapos ayan, naka white bolts, 4-pot caliper. Tapos naka RCB braided hose siya. Kaso parang sobrang haba nung braided hose niya kasi bumaluktot pa dito sa baba. Then RCB bracket. Tapos cardinals na air duct. Parang to, pampalamig dito sa rotor disc. So ganyan yung mga race bike. Tapos naka RCB siya na rotor disc. Tapos ito mga white bolts. Di ko alam kung anong klaseng white bolts yan, pero white bolts. And then naka na siya palit na siya ng mags. RCB SP500 na pang Winner X. So ang sukat nito is 1.85. Then sa likod is 2.5. So yung ganong sukat kasi ng mags, ideal yan sa Street GP. Pwede naman mag 3.0, kaya sabi nila medyo mabigat na raw. Ang pinakamaganda is 2.5. Yung iba pa nga nag 2.15. So pababa, hindi siya umaabot ng pataas, yung tipong patty tires na yung kakalabasan ng gulong. Then napansin ko dito yung kanyang headlight hindi na stock. Naka-sharingan na yung kanyang headlight. So wala kasi yung may-ari dito. Hindi natin makita kung anong itsura ng ganitong klaseng headlight. So dito sa kanyang radiator, ay nako. Di ko alam kung anong brand to, pero big rad na siya. Ang laki ng kanyang radiator. So itong radiator siguro na to dedicated to siguro pang RS 150 or kaya GTR
naikakabit naman siya sa Winner X, kaso lang kailangan magtabas. So ito nagawa ng paraan. Ayun, no. Mukhang hindi naman siya tumatama dito. So ayan, sa mga gusto mag big rod dyan, gawin nyo ng paraan sa mounting para hindi madisgrasya kapag nagpe-play yung motor nyo o hindi tumama sa fender. Dito naman tayo sa kanyang dibdib. Step grill, syempre para convenient kung meron man siyang gustong ilagay, walang problema, hindi magagasgas. Tapos ayun yung kanyang mga sticker. Ayun, no. Yan, Street GP, A-Racer, Pro Honda, WOCP, 4S1M. So itong motor pala na to ay naka A-Racer Mini X. So naka remap na to. Pero yung engine niya hindi pa yata nagagalaw. Hindi ko lang sure sa may-ari. Baka pag next nagkita kami o next na magkita kami, baka naka-upgrade na yung makina nito. So dito tayo sa kanyang left side, ano. So meron siya ditong cover sa kanyang engine. Plastic to eh. Tapos naka ano na rin siya. Ito parang white bolts. Dito yung cover ng magneto. Tapos dito pa sa isa. Then naka-delete na yung sprocket cover. Battery lift na siya. So yung battery niya nandito na sa loob ng airbox. Itong motor pala na to naka throttle body na rin na aftermarket. Hindi ko lang sure kung anong size, pero aftermarket na siya. Open TV to, open throttle body. Kaya siya nakapag battery lift. Then itong kadena niya, hindi ko lang kung ano yung kadena niya. Tapos S1 na shifter kagaya ng sa akin. So yung adjustment niya sagad. So parang nagugustuhan ko rin itaas yung akin. Kasi yung akin is nasa mid level lang siya. Hindi ko siya sinagad. So nung sinakyan ko to kanina, dinala ko dito sa pwesto na to. Parang nagkaroon ako ng idea. O parang nagustuhan ko na rin na isagad yung placement ng aking shifter. Tapos ayan, ang haba ng brake arm nyo. Yun lang yung nakaka-turn up dito sa RCB shifter na S1. Ang haba ng tawag dito, ang haba ng kanyang ito, shifting rod. Yan, yun yung nakakonekta. Yun lang yung nakaka-turn up sa RCB na S1 na pang Winner X, GTR at RS. Tapos kanyang swing arm, Dyno Pro pa din na CNC. Ayan, plus to yan mga board. So kung naghanap kayo ng CNC na swing arm na matibay, ito may gagaranti ko sa inyo na matibay ito kasi yung may-ari nito bumiyahe na kung saan lupalop ng Luzon, nakapag Bicol na to. Alam nyo naman ang kalsada papuntang Bicol. Sabi naman niya nakakaldag siya, pero wala naman ako nakikitang sign na nagpalit na siya or na damage yung kanyang swing arm. So yung chain niya, hindi ko lang alam kung anong combination niya sa sprocket set din. Tapos yung chain niya is gold. Naka RCB DB2 Plus na siya na suspension sa likod. So hindi ko alam kung yung mas maliit na size yung kinuha niya or yung standard pa rin. Then SP500 pa rin sa likod. Tapos ang gulong niya palang gamit mga boards is Diablo. Naka Pirelli Diablo siya na Rosso Sport. Big time kasi yung may-ari nito, kaya every time na magpapalit siya ng gulong is lagi Pirelli Diablo. Tapos yung kanyang mugs, ayun, no, naka-bended siya na tire bulb para hindi mahirap maghangin yung dito lang sa side nito. Pag dito kasi mahirap maghangin eh. And then 2-pot caliper ng RCB. Tapos itong rotor disc niya, hindi ko kilala kung anong brand to. Pero yan, meron siyang design na parang cut lang na maliit. Tapos yung mga butas niya is pa-diamond. Yan. Pogi din tignan, maganda. Tapos sa kanyang brake hose sa likod, RCB pa rin. Tapos naka brake master siya na GRT ng RCB sa likod. Tapos fluid tank, and then Dyno Pro na bracket sa pipe. Ang pipe pala niya is replica Pro na 51mm. GP type yung kanyang pipe. So ito yung pipe, ideal to sa mga yun nga, street GP, mga gustong bumangking. And since 51 to,
nagre-require yan ng remap sa mga nakastock na Winner X dyan. Kung hindi naman kayo naka ECU or racing ECU, pwede kayong magpa-remap. Kaya lang yung mapping na yon is hindi siya kagaya ng racing ECU or yung katulad ng ECU nito na A-Racer na pwede nyong palit-palitan yung mapping. Let's say ilo-load nyo lang yung file. Kung magpapalit kayo ng pipe, load nyo lang yung file na mapping para doon. Then pagka gusto nyo ibalik yung pipe nyo, ilo-load mo lang din yung mapping para doon. So yun yung advantage pagka naka racing ECU ka. Unlike sa stock ECU na kapag niremap, as is na yun, mababago lang yun kapag nagpa-remap ka ulit ng bago para dun sa pipe na yun. So kaya yung iba, kung ayaw nila ng hassle, ang ginagawa is bumibili sila ng racing ECU then tsaka nagpapatono. Pero yung iba sa mga budget meal na talagang pag nagpalit ng pipe is yun na yun, tumatagal na talaga, stock ECU na lang ang ginagamit. Kaya lang ang cons naman nun, if ever na nagsawa nga sa pipe, gusto mo magpalit, yun lang, kailangan mo magpa-remap ulit. So S1, ayan, syempre hindi pwede magkaiba yung shifter mo sa kaliwa tsaka sa kanan. So dito kasi napansin ko, since black yung spring ng kanyang suspension, ang linis niya tignan pagka tinignan mo sa gilid. Kasi battery relief na, ang ganda, butas na siya. Tapos ito, tinabas niya yung kaha niya dito. Actually meron pa yan ditong kabitan ng battery cover. So tinabas niya. Ang slick din naman ng pagkakatabas niya kasi pantay. Ang ganda. Dito tayo sa kanyang clutch cover naman. So naka-transparent na siya, na titanium color na clutch cover. Yan, ang ganda. Tapos di ko lang alam kung nagpalit na siya ng laman loob niyan, kung naka-clutch spring na ba siya o hindi pa. Tapos nagpalit na rin siya ng SPD clutch cable holder dito sa baba. Ganda, meron na pala niyan. And then syempre T-Rock na water pump. Sure naman ako na yung water pump nito is plus 0.5 mm. And i-assume ko na lang din na naka racing oil pump na rin to kagaya nun sa akin. So ano pa ba? Bukod sa naka big rod na siya, nagpalit na rin pala siya ng radiator hose. Tapos mga white bolts. Ayan, siguro itong motor na to parang nasa 70% na naka white bolts. Tapos napansin ko rin dito, meron pang nakatagong switch. Hindi ko alam kung anong function ng switch niya yan. Siguro may magic tong motor na to para dito sa switch niya yan. And then ito, nakaano na siya, stainless na center stand tsaka side stand. Ayan, kung makikita nyo. So itong motor na to ay para sa akin ideal na to para sa street GP na Winner X, kasi so far wala pa akong nakikitang mas didiin pa dito na naka Winner X pagdating sa street GP concept. Ito pala, naka Boss Bato size siya na seat. Ayan, naka racing seat siya. Pero last time kasi yung upuan niya meron pang pangangkasan. Ngayon straight cut na lang siya ng racing seat. Yan. Then yung may-ari pala nito, last time na nagpunta ako ng Tarlac, nandun din sila naglaro. Pero hindi ko lang sure kung ganito na yung forma ng motor niya. Pero ito kasi ngayon ko lang talaga nakita. Ngayon ko lang siya nakita naka SP500 tsaka naka battery relief. Suwabe. Para sa akin iba-iba talaga dating ng motor kapag ka battery relief or butas yung sa part na to. So yun yung ating bike check sa motor na to. Sobra solid no may-ari nito, mabait. Nakakausap naman natin siya pagka may bago sa kanyang motor. Sinasabi naman niya sa atin kung ano yung mga napalitan niya. So ayan, wala lang yung may-ari para ma-sound check sana natin at makita yung headlight. Simil. Pero susi. Susi. Dala mo. Iramin natin yung susi. Ito yung may-ari, Shoutout sa may-ari. Yan. Sound check natin. Pero idle lang. Tapos check natin yung headlight. Ito yung susi. Tapos ito naman yung headlight. Solid pala ng headlight niya.
ito siya rin dyan, umiikot. Tapos ito, parang ano siya, violet yung ilaw niya, parang projector. Ayun, no? Violet, red, yun yung combination. Ewan ko lang yung ilaw niya kung anong buga. Tapos meron pang mini driving light dito sa ilalim. Hindi na to mabibitin sa dilim. Ayun, no? Woo! Ganda ng tunog talaga, Replica Pro. Tapos nakaano pala siya, integrated na tail light. Ang linis na tignan ng likod niya, kaya anytime pagka summer na ulit pwede na siyang mag tail tidy ulit. Tapos pag tag-ulan, straight fender yan guys, hindi yan yung stock. Check natin yung signal niya. Ayos, visible siya. Check naman natin yung kanan. Yan, hazard. Solid. Tingnan naman natin yung ilalim ng kanyang upuan. Ilalim ng upuan. Let's see. Okay, naka-gas cap siya. Tapos, yan, may laman. So, nagpalit na rin pala siya ng ng air filter cover kagaya ng sa akin. So kung makikita nyo, merong busal dito. Pinandar natin, may busal pala dyan. Anyway, so far yan na yung nabago sa kanyang motor. Ang dami na. Siguro yung progress nito sa huli kong na bike check is 70%. So ganun kalayo, ganun kalaki yung in-improve ng motor na to. So hindi ko alam kung sino yung tuner niya, pero sa tingin ko hindi naman siguro bababuyin yung kanyang mapping ng motor kasi sobrang ganda solid siya. So yun lang mga birds, kung meron pa ako makikitang motor dito na pwede nating i-bike check, i-bike check natin, pero kung wala na, see you next time.